Biyernes Day, mga kabulgar! And welcome to Bulgara na! Of course, with your attentionist na vida na mas happy na ngayon dahil ayan na, konti-konting bumabalik na po ang boses ko. Kaya eto na, magiging madaldal na naman tayo sa ating shikahan. At syempre, inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa loob ng ilang minuto para maghatid ng mga latest ganap sa showbiz. Dahil napakainit na naman po ngayon ang ating mga pag-uusapan. Kaya kasing init po yan ng giyera ngayon sa Israel, di ba? At sa Middle East. Naku, kaya sana naman dito sa atin hanggang init ng panahon na lang at wag nang dumating dito ang giyera, di ba? Nakaka-shock, nakaka-trauma yung mga nangyayari doon, di ba? So eto na nga guys, umpisahan na natin ang chikahan natin ngayong Miyerkules dahil excited na akong ihatid sa inyo ang mga latest po ngayong araw. At syempre, ayan, sa mga nagtatanong bakit ako kagalang-galang ngayon. Wow, kagalang-galang di ba? Kasi nga po, eto na, may tayo syempre ay nakikitheme dito sa pagdiriwang natin ng Women's Month. At syempre, dahil nga po malaking issue ngayon, ang katatapos lang na statement ni 4th District Congressman Bong Suntay, di ba, kahapon, sa mga nakapanood ng balita. Naging malaking usap-usapan nga po itong sa House of Representatives dahil nadamay sa kanyang statement si Miss Ann Curtis. O di ba? Kaya naman talagang ngayon ay bumabaha ang galit ng mga netizens sa social media. At pakonti-konti or hindi lang pakonti-konti, pa isa-isa, sunod-sunod, ganyan ang paglalabas ng mga pahayag ng mga celebrities ni Ann Curtis na nanggigigil ngayon at talaga namang sabi nga may pumalit na yata sa trono ni Alvin Aragon dahil Gina G kuhang-kuha ni Congressman Bong Suntay ang Gina G ng mga tao dahil sa kanya nga pong statement kahapon na kung saan sinabi nga po niya na nag-init siya nang makita ang napakagandang si Miss Ann Curtis nang magpunta siya sa Shangri-La Mall. Di ba nga po? At ayan, kung gusto niyo pa bang basahin ko yung kanyang statement, ipina-flash naman na po sa screen. Pero ayan, ang basahin na lang po natin ngayon ay yung reaction naman ng mga kababaihan mostly na affected dito sa kanyang sinabi. At syempre, hindi na nga po magpapahuli dyan ang nag-iisang kapatid ni Miss Ann Curtis na si Jasmine Curtis Smith. At eto nga po yung kanyang pahayag, di ba? Ayan. Shine pa flash lang no kanyang statement para mabasa natin. Opo. At I heard na pati ang mother ni Ann Curtis ay nagsalita na rin. Pero ayan nga po, sa kanyang statement ay sinabi niya po na disgusting at malaking pambabastos sa mga kababaihan, hindi lang po kay Miss Ann Curtis. Ang pinag-uusapan po dito, hindi lang yung pagiging celebrity ni Miss Ann Curtis, kundi sa lahat ng kababaihan, lalo na nga po at nagse-celebrate tayo na ngayon ng National Women's Month, di ba? Sabi niya, this moment is not about one female celebrity. It is about how all women, regardless of protection, continue to be reduced to bodies in spaces dominated by men in power. Ayan. When a congressman publicly narrates his desire and imagination about a woman he once saw or dreams he saw, I don't know, his statements keep changing. It reinforces a culture that treats women as consumable, as spectacle, as fantasy, as objects for commentary, rather than as whole human beings with agency, intellect, and autonomy. Ayan po. At kasunod nga po niyan, sabi nga po ni Miss Jasmine Curtis, public office carries with it the responsibility to elevate discourse, not diminish it. The halls of government should be spaces where women are discussed for their contributions, their ideas, and their leadership, not as imagined scenarios. Ayan, we cannot continue excusing this as just being honest or just a compliment
it is neither. Ayan, respect is not complicated. If we want safer environment for our daughters, nieces, and future leaders, accountability must begin with those elected to represent us. Ayan, ang ibig niya pong sabihin, di ba, kung sino pa nga naman yung mga inaasahan nating nakaupo na leaders na magpuprotect sa atin, gagawa ng batas, mag-i-implement ng batas, para po, excuse, ayan, para po maprotektahan ng mga kababaihan. Bakit sila pa yung nangunguna? Bakit po si Mr. Bong Suntay, sa kanya pa manggagaling yung pagpapantasya sa tulad ni Ann Curtis na isang babae, di ba? At actually, sorry, may konti pa po, ayan. Actually, hindi lang naman po si Miss Jasmine Curtis ang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya. Kahit po sina Miss Nadine Lustre, na tinawag na parang nakakadiri nga itong naging pahayag ni Mr. Bong Suntay, di ba? Na tungkol kay Ann Curtis. At maging sina Miss Amy Perez, Bianca Gonzalez, Gabby Garcia, ang dami pong mga celebrities ang nagpahayag na ng kanilang pagkadismaya. And even si Miss Karen Davila, at tinawag nga po niyang, sabi niya, yung mga nakaupo sa gobyerno, binabayaran ng mga tao para para gumanito, di ba? Para ganito yung ipakita, lalo na po sa kababaihan. Opo. So, ayun na nga po, naging malaking issue po siya sa social media. And kanina lang po, very fresh, sa Balitang Tanghali sa GMA News TV, ay nakunan po ng pahayag itong si Mr. Bong Suntay o Congressman Bong Suntay. At doon nga po ay tinanong siya ng anchor kung siya ba ay mag-apologize kay Miss Ann Curtis. At although narinig naman natin, yung sabi niya gusto niyang mag-apologize, ipinapaabot niya yun kay Miss Ann Curtis, paulit-ulit niya pong sinasabi na yung kanyang statement na nag-init siya nang makita niya si Miss Ann Curtis ay taken out of context lang daw. Ayan, kumbaga, sinasabi niya po na nasa paniniwala na po ng ibang tao kung ano yung magiging basa doon sa kanyang sinabi. Ayan. Oo. I'm sure yung mga mga nagko-comment ngayon sa social media, may iba-iba ring opinion, pero mostly nang nababasa ko po ay talagang pumapabor naman kay Miss Ann Curtis. Ayan. And in fact, ayun nga, mas imbes na maintindihan ng mga netizens yung naging apology ni Congressman Bong Suntay, ay mas nadiin pa siya dahil nga po parang hindi nakikitaan ng sincerity yung kanyang sinabi. At pinangangatwiranan niya pa po na dapat daw ay maging proud si Miss Ann Curtis na napunan niya dahil maganda raw at hinangaan niya. Guys, kung babasahin natin at iintindihin natin yung kanyang sinabi, malinaw naman po kung ano yung ibig niyang sabihin sa nag-init. Pero gusto niya nga pong lusutan o ipaliwanag na hindi naman daw po ganun yung kanyang ibig sabihin. Nako, ang dami na pong nasabi kay kay Congressman Bong Suntay na masasakit sa social media at ngayon nga po ay binabanatan siya. Pero ako ngayon ang masasabi ko lang kung yan ang tingin mo, sabi mo nga taken out of context or hindi naiintindihan ng ibang tao yung gusto mong ipaabot na mensahe, sana ay wag ka ring masaktan kung mula ngayon ay tinatawag ka ng Congressman Yak. 'Di ba? Congressman Yak. Sana sa'yo ang dating din yan ay maging taken out of context lang din. 'Di ba? Hindi natin may aalis sa maraming kababaihan na tawagin ka ngayon Congressman Yak. Dahil sa gusto mong panindigan na taken out of context lang yan sinabi mo. At hindi ka ba nahihiya na meron kang pamilya, meron kang asawa, meron kang 2 anak, pero mga kababaihan, pag-iisipan mo ng ganito at magsasalita ka. Actually, kung sa inuman lang po yan, sinabi ni Congressman Suntay o silang mga magkakaibigan, wala tayong masasabi, wala siyang maririnig sa atin. Pero ang naging pagkakamali lang po niya ay talagang sinabi niya ito in public. 'Di ba? Kaya kung gusto mong panindigan yan, sinabi mong ganyan, Congressman Suntay, nasa sayo yan, pero wag mong tanggalin yung
karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag din ng kanilang opinion dahil sa sinabi mo kay Miss Ann Curtis. O, di ba? Ayan ako, ayan, ang daming messages, pero mamaya po babasahin natin. Ayan, oo, mamaya babasahin natin po isa-isa. Sorry po, may ubo pa rin si Ateng. Ayan. Okay, eto naman tayo, nakikerry the way ako pag mga ganyang issue, guys. Pero eto naman po, medyo light naman po tayo sa ating second topic. Ayan nga po, 'di ba? Katatapos lang po ng Milan Fashion Week at isa po si Miss Heart Evangelista syempre sa mga naging pambato ng Pilipinas bukod nga po kay na Miss Pia Wurtzbach at Ann Curtis, 'di ba? At syempre pinag-usapan na naman ang pagrampa ni Heart dito sa Milan. Pero ang napansin nga po natin, kung nung mga nakaraang pagrampa ni Heart ay puro papuri ang kanyang natatanggap, bakit this time parang medyo may mga pumupuna na sablay ang ilan sa kanyang mga outfit, 'di ba? At ilan nga po diyan yung kanyang suot na parang ang reaksyon ng ilan ay parang galing daw sa ukay-ukay. Pero in fairness naman kay Heart Evangelista, talaga bumibili siya sa ukay-ukay, 'di ba? At sabi nga, pag si Heart Evangelista ang nagsuot, kahit pa ukay-ukay yan, nakikerry niya. Pero teka lang, marami nagtatanong, nagpalit ba ng stylist si Heart? Dahil bakit iba nga daw po yung datingan niya ngayon? Yung isang suot niya, kung napansin nyo, parang naka-black na lace ang tela. So, may mga reaksyon na para daw nakapantulog si Heart habang rumarampa sa mga streets ng Milan. 'Di ba? At yung isa namang suot niya, ayan nga po, ikinukumpara siya sa isang Korean sexy star. Ayoko po sabihin yung mas malala, pero ayan nga po, parang hindi naman daw nakakatulong sa image ni Heart bilang isang misis ng isang kagalang-galang na senador, na si Senator Chis Escudero, yung ganitong kanyang pananamit. Pero may mga nagtatanggol din naman po kay Heart at sinasabing, syempre kailangan naman din pong reinvent niya yung sarili niya at hindi naman daw pwedeng laging safe yung kanyang suot, hindi naman pwedeng laging classy. Pero doon lang po kasi nakasana yung marami sa atin, di ba, na makita natin na kapag umaattend si Heart sa mga sa SONA o sa mga special occasions na very class, very elegant, 'di ba? So siguro kung nagkakaroon ng reinvention si Heart, baka depende rin naman po doon sa team ng Milan Fashion Week. Katulad nga po, ayan, yung suot niyang, sabi nga, para lang daw po siya nakapantulog at parang pupunta lang sa mall. Oo, siguro meron naman pong theme, kaya ganyan yung suot ni Heart. Kaya lang, may mga damit talaga na hindi rin po bumabagay sa kanya. So, dapat din syempre, tinitignan din mabuti ng mga stylist niya. Kaya lang, iba-iba rin naman po kasi tayo ng taste, di ba? May mga hindi nagkakagusto, may nagkakagusto. Pero ang importante po dito, gusto lang natin linawin, hindi po natin binabash si Heart Evangelista. Sinasabi lang natin yung ating opinion sa kanyang pananamit na hindi all the time sumasakto kay Heart yung kanyang mga isinusuot. Just like kay Pia din, na may mga suot din siya na wale, 'di ba? May mga napipintas din tayo na hindi bumabagay sa kanya. Oo, pero syempre, ganun talaga ang buhay. Hindi naman pwedeng lahat na lang ay perfect. Meron talaga at merong masasabi ang mga tao. Ang mahalaga, di ba, paano nila may itatawid yon, yung message, yung hindi lang sa paraan ng pananamit, di ba, kung ano man yung advocacy nila, kung ano man yung gusto nilang palabasin, women empowerment, di ba, sana maitawid nila yon sa kanilang pagrampa-rampa dyan sa Milan Fashion Week. Ayan. Okay, yung atin naman pong third topic, eto na, ang bilis, di ba, bago tayo umabot sa batian portion, na mas parang inaabangan pa ng ating mga fans na naghihintay po dyan. Yung atin pong third topic, ayan nga po, kahapon lang din ay nag-birthday si Maine Mendoza at 31 years old na pala siya. Oh my God, last day na po ng kalendaryo. Diba? Akalain mo, napaka-young looking pa rin ni Maine pero 31 na pala siya. At binati po siya ng kanyang mga dabarkad sa Itbulaga sa pangunguna po ni Bossing Vic Soto. At wala man po sina Tito Sen at Sir Joey De Leon dahil baka may sakit pa rin po kasi hindi nga rin nakapunta sina Tito Sen at
at Sir Joey doon sa last Being Ice Live ni concert ni Ice Higuera, 'di ba, nung kailan ba 'yung Friday, 'di ba? So baka kaya hindi pa rin po sila nakasalang sa Eat Bulaga. Oo, pero lahat po ng mga double cards ni Maine sa Eat Bulaga ay bumati naman sa kanya. At syempre, bonus pa dyan, yung pagbati ng kanyang family, yung kanyang mom and dad at yung kanyang mga kapatid, di ba? Pero ang dami pong nag-abang at nakapansin, nag-aabang na bakit hindi bumati ang pamilya ng kanyang mister na si Arjo Atayde. And even si Arjo, hinihintay ng mga fans, 'di ba, na ng mga nagmamahal kay Maine na magkaroon ng greetings o pa-surprise, pabati kay Maine, pero wala pong bumati. At sa social media naman po, kapansin-pansin din na bakit daw si Arjo Atayde lang din ang bumati kay Maine para sa kanyang birthday. Nag-post ng sweet message itong si Arjo para kay Maine sa kanyang Instagram account. Pero sina Miss Sylvia Sanchez, ang mother ni Arjo, si Ria Atayde, si Jella Atayde na younger sister din ni Arjo, ay wala ring mga pagbate. Na alam naman natin na very close si Maine din sa pamilya ni Miss Ibiang at lalo na nga po sa daddy ni Arjo na nakabiruan pa nga ni Maine, di ba? So, ayun po, nagtataka lang ang mga fans, bakit daw po this time walang pagbati. Kaya nagtatanong sila kung may something daw ba sa pamilya. Pero ako naman po, kung meron na sigurong pinagdaraanan, hayaan na lang muna natin sa kanila yan na maayos. Pero kung wala naman po, ang iniisip ko lang, baka posible rin naman na binati nila personally at hindi na lang sila nagpo-post sa social media kasi nga po, ang daming mga, di ba, ang daming kinoconnect kay Maine, lalo na po nang ma-involve si Arjo sa issue ng flood control. Talaga na mga bashers, kahit walang kinalaman, basta nag-post si Arjo, nag-post si Maine, ang dami na pong mga reaction. So, maaaring iniiwasan lang din nila yung gano'n. Kaya hindi na sila masyadong nagpo-post ng anything about Maine and about Arjo. Pero syempre, aalamin pa rin po natin yan kapag nakita po natin si Miss Ibiang or kahit si Miss Ria Atayde, di ba? Pero kung sakali naman may mga pinagdadaanan, gano'n naman po talaga ang family. Huwag po muna tayong makisawsaw, iwasan natin na intrigahin pa. Dahil ang family talaga hindi naman po perfect, nagkakaroon din ng mga issues. Pero minsan mas lumalaki kapag nadadala sa social media, kapag may mga nakikisawsaw na, di ba? Sorry. So ayun lang po, abangan na lang po natin kung mag-a-update po. Ayan, si Maine Mendoza o ang family. Baka naman busy pa sila, kaya ganon. Anyway, ayan, sorry. Batiin na natin yung mga nakatutok sa atin ngayon bago pa tuluyan na namang mawala yung boses ni Ateng. Nako, talaga naman ang ubo at sipon ngayon, kailangan talaga inom po ng maraming tubig, di ba? Nakakaloka. Hindi ako makapagsalita ng dire-diretso. So, ayan po, nangunguna syempre, ang araw-araw ay big fan ng Bulgar, si Joshua Buendia, na ayan, happy Wednesday, Ateng. Ayan, maraming salamat kay Joshua Buendia. Parang gusto na natin bigyan ng badge to si Joshua, no? Kay Ma'am Ana Marie Bonifacio, thank you for watching. Ayan, sa aking pinsan na si Ate Shay Ching. Hello, ganda. Thank you so much, ate. Ayan, ang mga pabati ni Joshua Buendia. Happy birthday, of course, kay kapatid na Morley Alinio of DZRH. Ayan, ako, kasamahan po natin sa trabaho yan at napakabait po ni Morley. Kay Shami Baltazar, Carol Banawa, Luisa Erespe of PTV4. Grabe to si Joshua Buendia. All channels talaga. Brenda Mage. Okay, Christy McGary, King Jean Mateo Perez, Mariz Umali of GMA Integrated News, and Don Sulweta. Wow, ang aking idol din na si Miss Don, birthday pala. Hello po, happy birthday po sa lahat ng nagbe-birthday. At sa nag-anniversary ngayon na sa aking kumareng Karen Martinez at kay Daddy Louie. Ayan ang napakaganda at napakagwapong parents po ni Rafael Martinez ng
Star Circle Quest, ay ako naaalala niyo pa po si Rafael Martinez na ngayon ay very successful pong ano to, real estate agent. Ayan. O wala man siya sa showbiz, ang kanyang parents ay nandyan pa rin at very active pa rin si Maring Karen Martinez. Hello Mare, happy anniversary sa inyo ni Daddy Louie. Ayan. Kaya Kimberly C, nag-init din po tuloy ang ulo ng mga tao, sabi niya. Oo, ay na-miss ko si Ate Shay, watching din po from, sa Isabela na pala sila Ate Shay ngayon. Ayan po. At, sino pa yung mga next comment? Public officials like Suntay does not deserve a spot in the Congress. O, ayan. Naku, parang feeling ko, yung kanyang public apology talaga ay, parang baliwala lang. Parang hindi naman ganun ka-deserving. Ewan ko kung saan mauuwi to ha. Kahit pa sina Mayor Joy Belmonte ay nagsalita na at parang pinagpa-public apology nga siya. Pero ewan ko kung tatanggapin nila yung ganyang public apology ni Congressman Suntay. Sabi naman ni Vin Vanes, nakakainis yan. Feel ko kailangan niya magpahinga. In short, resign. Resign agad, di ba? Ang init nga ng ulo ni Vin Vanes. Resign agad-agad. Yung iba nga, di ba? Diyos ko, mas malala pa. Marlene Babes Ocampo, kindly greet, ano to? Cromwell, uy, ayan, birthday on March 6. Son of late Shirley Shea Artes. Okay. Opo, happy birthday on March 6 pala. Advance po. At sabi pa ni Vin Vanes, kahit din po ako sa si Kim nagagalit dyan kay Suntay, walang ka-remorse. O diba? Talaga namang manggigigil ka sa kanya. Kasi nga, dahil dyan sa kanyang statement. I hope he doesn't have a daughter. Sabi ni John Jonathan Talastas. Kaso nga may anak siya, 2. So, paano na? Naku, baka pati mga anak niya mabash, no? Kasi kung ako yung parang ako yung mahihiya para sa tatay ko. Ako na yata yung magsusorry. Diba? Congressman Yak, oo. Witty naman. Ay, thank you, Miss Vin Vanes. Oo, kay, ayan sa aking, naku, Diyos ko, good friend na si Professor Dudes Maglaki. He deserves all the bashing, sabi niya. I'm sure isa si Professor Dudes sa mga galit na galit din, di ba? Siyempre, National Women's Month tayo, no, Prof? Ayan. Oo, I like your hairdo today. Ay, sabi ni Ma'am Michelle, simplehan lang natin, ma'am, kasi nga, di ba, kailangan kagalang-galang at baka mamaya mapansin tayo ni feeling uncourteous ni Congressman Suntay. Di ba? Para siyang ostrich sa black outfit na yan. Ayan. And then, Kong Yak, grabe ka. O, di ba? Talaga nagkaroon ng pangalan si Congressman Bong Suntay. Hindi na Congressman Bong, Congressman Yak na siya. Okay, shout out to Miss Elizabeth De La Cruz of Santiago City, Isabela at lahat po ng mga kamag-anak po namin dyan. Sabi ni Jasmar Santos, ang dami pala natin viewers, mga taga-Isabela, no? Parang kahapon si Mayor Glo Almazan ng Isabela, hello po, salamat. Wow, straight hair, sabi ni Ate Feli Pedral ng, gusto mo ba yung ganito, Ate Feli? Si Ate Feli po ang host ng ating Date Kay Maestro. Diba? Dream niya pong maging straight hair. Kayang-kayang i-achieve yan, Ate Fel. Ligo lang, no? Kay Dudes, ayan, Professor Dudes, gusto ko yung sana maitawid kung ano ba ng advocacy sa kanyang pagrampa. Di ba? Kung ano man yung kanyang pinaglalaban. At hindi na-inform si Professor Dudes na fashion icon si Hart. Parang hindi niya matanggap. Kakaloka ka, Prof. Ayan, ano pa yung sabi ni Ate Feli? Paki-down siya. Ayan. Ayan na, paki-shoutout advance happy fiesta Barangay Manresa. Nakakatuwa naman, no? Dumadami yung ating mga commenters and followers ngayon. Of course, sa ating kay Direk Shai Nobilia, get well soon po ating oo nga. Diyos ko yung boses ko, hindi ako din ma-inform kung kailan pagaling talaga. Kay Kimberly C, Happy Women's Month po, Miss Janice. Yes, thank you so much. Ganon din po sa lahat ng mga kababaihan natin, Happy Women's Month po. Marami pa ako naka-line up na patiin dito, no? Happy Women's Month po.
ayan, mabuhay ang kababaihan, tama yan. Oo, ay nako, Professor Dudes, love kita, alam mo yan, kahit ano mangyari, 'di ba? Kahit hindi mo masyadong tanggap si Heart Evangelista bilang fashion icon, oks lang yan, opinion mo yan. O kanya-kanya tayong opinion at respetuhan lang, 'di ba? Parang walang away. Love, love, love lang tayong lahat. Ayan. Anyway, eto na yung mga pabati natin na lagi ring nakatutok sa atin. Of course, sa ating big boss dito sa Bulgar, Madam Leonida Season, na ngayon ay nag-enjoy pa rin yata sa kanyang vacation. Pero very hands-on pa rin, napakasipag. Ma'am Nida, saludo talaga ako sa'yo. Kay Ma'am Michelle, ay na napakarami ding shows dito sa Bulgar. Hindi ko alam kung natutulog pa si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle Season, ayan, thank you so much. Sir Ryan Season, hindi ko masyadong nararamdaman si Sir Ryan ngayon, pero paminsan-minsan biglang lumilitaw. Ayan. Of course, sa ating love na si Attorney Persida Rueda Acosta, na napakarami pong natutulungan mga kababayan natin. Hindi lamang po sa PAW, pati dito po sa Bulgar, sa kanyang column, di ba, na magtanong kay attorney, ang dami-dami po niyang natutulungan. Kaya, lagi niyo pong susundan yung kanyang column dito sa Bulgar. Of course, sa kanyang secretary na si Miss Mai at kay Miss Ruby. Ayan. And of course, sa ating, Diyos ko, number one idol, Governor Vilma Santos Recto ng Batangas. Maraming salamat sa laging pagtutok at paglalaan ng time para manood nitong ating show. Sa aking ninang Christopher Min, sa kanyang mga kasamahang sina Wendell Alvarez at Romel Chica, na nakakatuwa rin po yung kanilang show. In fairness, lagi talagang pinapanood din po natin yan at binabati rin tayo dyan ni Ninang Christy. Kay Ninang Erlinda Rapadas, ayan po, isang ninang ko din po sa kasal na lagi rin pong nakasuporta sa atin. Maraming salamat po at sana na-enjoy niya ang Baguio kahit ang lamig-lamig po, di ba? Kagagaling lang po niya doon sa Pinagbenga Festival. Kasama ang kanyang manugang na si Ate Reesi Rapadas. Of course, Ate Shay Ching, Rain Escanio, Mary Rose Antazo, aking kumaring Joy Floresca, ayan, Kuya Romel Navida and Ate Faith Navida, Windel, Kile, Neil, Pat, and Laika, and Nanay Lori Navida and Tatay Erning Navida. Ayan, naku mga kapamilya natin. Mary Jade Patenya na aking elementary classmate ko pa, kasama si Rowena Selson, di ba? Naku, kahit ang tagal-tagal na, mga kakilala natin pa rin yan at mga kaibigan pa rin natin. Of course, Ma'am Ana Marie Bonifacio, of course, ayan na, daming comments. Si Mary Ann De Dios, na lagi rin po nakasubaybay sa ating Facebook page at nagko-comment. Kay Tita Net Angkay, sa Bohol naman po ito. Imagine, may mga pati Bohol, may mga viewers na po tayo. Elenita Angkay, Mary Jane Fabi, Malubozar, Atila Bartolome, Lori Vital, Annalyn Diaz, Melanie Malikdem, and Daniel Malikdem, ang mag-asawang power couple din. Sa aking mga kasamahan sa editorial department, of course, kay Ma'am Nympha Miano ang ating sports editor, si Joy Ripoll, ang ating news editor, si Mars, si Mabel, of course, ang aking hairstylist, si Jenny, si Justin, si Brian, si Jasmine, Jonathan, and Claudine, ang ating mga OJT. Sa ating circulation department staff, si Ate Tita Josie, si Georgette, si Girl at si Mitch, si Ate Liza Biniegas, Felinang, si Jane, si Kuya Leo, and Ate Susan, and Ate Marisa. Ayan, maraming salamat po. At syempre sa ating online department, nako, overtime na yata ako sa dami ng pabati natin ngayon. Sa ating online department, maraming salamat po sa inyo. At nako, may mga humahabol pa ng comments. Ayan, kay Akira Protasio, Akira Protasio Rialonda. Kamag-anak po kaya to ni Jose Rizal. Ang ganda ng pangalan niya, mabuhay ang asawa ko, ikaw ang aming kayamanan. Sabi niya, ang sweet naman. Tapos na po ang Feb-ibig, pero may mga humahabol pa rin. Sana all may mga asawang ganyan, ano. Pero sana po shout out mo rin yung pangalan ng asawa mo. Baka may ibang mag-claim. Naku, charot lang. Joke lang po. Ayan, maraming salamat po sa panonood. At guys, of course, wag niyo pong kalimutan, ayan, magbasa ng Bulgar every day at mabibili na rin po kami sa 7-Eleven. Kaya kung sa mga naghahanap po, bakit wala po sa mga newsstands minsan, nasa 7-Eleven po kung hindi niyo po matagpuan. At sa mga hindi naman po makabili ng aming hard copy, pwede niyo rin pong i-visit ang bulgaronline.com para maging updated pa rin po kayo sa mga balita. And of course, ang aming social media account sa Bulgar Facebook page,
Instagram, Twitter, TikTok, ayan, para lagi po kayong updated sa mga laman ng aming mga balita. At syempre po, dito sa ating show, everyday po, Monday to Friday, ang Bulgaran na. At every Sunday naman po, ang Spill the Bee, kung saan kasama ko ang aking napaka-beauty at gorgeous na co-host na si ating Julie Bonifacio. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng mga pang-aliw na blind item, every Sunday po, 6 p.m. ang Spill the Bee, abangan niyo po yan. So dito na po tayo magtatapos at kita-kita po ulit tayo tomorrow. Sa mga hindi ko nabati ngayon, pwede pa rin pong humabol bukas dahil may bukas pa. So again, maraming salamat po at ito si Ateng Janice Navida para sa Bulgaran na!